Kimbo, nagtago na at ayaw umattend sa korte. Pinapadelay ang oral argument. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayon sa vlogger at YouTube channel na nagngangalang Third Floor Studio, nakareceive daw sila ng information na galit daw ang isang Stella Kimbo. Di umano'y pinatawag daw si Solicitor General at kanyang pinagalitan at kanyang tinalakan kung bakit daw hindi inopose ng Solicitor General ang kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa magiging oral argument sa BICAM anomaly sa Korte Suprema. Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, bakit takot kang humarap? So ang ibig sabihin, nagagalit siya dahil ayaw niyang humarap sa korte. Bakit ka magagalit? Bakit ka magagaganyan? O ano man, yung sinasabi nga dito sa balitang to. Ba't maiinis ka ganito? Na humarap sa korte kung wala kang tinatago. 'Di ba? Kasi kung ikaw, hindi ko naman sinasabi na guilty ka o may ginagawa ka. Yun ay nagiging ano lang sa'yo, 'di ba? Iyan, no? 'Di ba? Ngayon, kung hindi totoo yung mga pinaparatang sa'yo, bakit hindi mo harapin ng lakas ng loob? 'Di ba? Kung ano-ano yung sinasabi nyo kay VP Sara, na kesyo si VP Sara natatakot, si VP Sara ganito, ganyan. Ngayon, nararamdaman nyo rin kung ano ang nararamdaman ni VP Sara, parang ganun. 'Di ba? Parang ngayong nagba-backfire yung ginagawa nyo kay VP Sara. 'Di ba? Ano ang pakiramdam nyo nang kayo naman ang ginaganyan ngayon? Sa Korte Suprema, dagdag pa ng vlogger na Third Floor Studio, ang hinihingi pa di umano ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa magaganap na hearing o pwedeng i-delay ang hearing ng BICAM anomaly until the campaign or the election is over. Ibig sabihin, ayaw mong umattend. Bakit? Hindi mo ba kayang sagutin yung mga tanong na itatanong sa'yo? 'Di ba? Hindi mo ba kayang harapin kung ano yung dapat mong harapin? 'Di ba? Ano yung kinakatakot mo? Ano yung pinag-aalinlangan mo? Mas maganda sabihin mo sa lahat eh. Kasi hindi matatapos ang iniisip sa iyo ng mga tao, no, na hindi maganda tungkol sa iyo kung ikaw ay natatakot kang humarap sa kanila. 'Di ba? Natatakot kang humarap sa korte. Kung inosente ako, alam mo yung gagawin mo, alam mo yung sasabihin mo, kahit wala kang ang gawing kodigo eh. 'Di ba? Halos lahat ng mga testigo na tunay ang mga sinasabi, hindi na gumagamit ng kodigo yan. 'Di ba? Alam niya kung ano yung sasabihin niya, lalong-lalo na kung siya ay inosente. Walang ginagawa. Handa mong patunayan yan kahit saan. 'Di ba? Tila nga daw kasi maapektuhan ang kandidatura ni Stella Kimbo. Gaano pa nga daw katotoo na ang peg ngayon ni Stella Kimbo ay pa-delay o paano maaapektuhan ang kandidatura kung mapapatunayan mo naman sa sarili mo na wala ka naman talagang ginagawa o hindi ka na i-involve sa kahit na anong anomalya? 'Di ba? Ganun yan eh. Hindi ko naman dinidirect na may ginagawa. Nagtatanong lang din ako. Kumbaga ito ay 'di ba? Nakakapagtaka naman, 'di ba? Kung wala ka namang ginagawa, bakit nag-aalangan ka? Hindi naman siguro makakaapekto sa pangangampanya mo, no? Kung ipatawag ka man, kung humarap ka sa korte. Lalong-lalo na sinasabi ko nga kung alam mo sa sarili mong inosente ka. 'Di ba? Bakit ka matatakot? 'Di ba? Hindi para kabahan ka o anuman. 'Di ba? Hindi para ma-pressure ka. Si VP Sara nga humaharap sa inyo sa camera, hindi siya nape-pressure, hindi siya kinakabahan. 'Di ba? Kasi alam niya sa sarili niya, no? Alam niya sa sarili niya ang dapat isagot niya sa inyo. Alam niya sa sarili niya
kung paano siya haharap sa inyo. At alam niya rin sa sarili niya na yung mga ibinibintang nyo sa kanya, walang katotohanan. Diba? Playing tactics para hindi siya maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Gaano daw ito katotoo? So maaaring totoo pala ang chismis ng third floor studio dahil ngayon lang ay humiling ang Office of Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon laban sa 2025 national budget. Hiniling ng Office of Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyong humihiling na ideklarang labag sa konstitusyon ang 2025 national budget dahil sa umano'y irregularidad. Sa isang 89-page na komento, iginiit ng Office of Solicitor General na dapat ibasura ng Korte Suprema ang petisyon dahil sa umano'y matinding kakulangan sa proseso at kawalan ng merito. Kinatawan ng Office of Solicitor General ang mga respondenteng opisyal ng gobyerno sa kaso. Ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez, ang Senado na kinatawan ni Senate President Chis Escudero at sa Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngayong kumilos na itong si Solicitor General upang ibasura ang petisyon na isinampa ni Atty. Vic Rodriguez at ng iba pa niyang kasamahan patungkol sa 2025 national budget. Ibig sabihin ba nito, totoo ang chismis ng third floor studio na talagang takot at takot humarap si Stella Kimbo sa oral argument sa Korte Suprema? Darito ang full video na kung saan ibinulgar ng mga vloggers na ito. Kasi ganyan kapag ikaw natatakot ka, may ibig sabihin yung ganyan. Ayaw natin sabihin dito, di ba? Pero alam nyo na mga katunay, alam ko gets nyo na yun. Di ba? Yung sinasabi ko. Uulitin ko, kung wala ka talagang ginagawang masama, di ba? Wala kang ginagawang kalokohan, katarantaduhan o kahit na ano, hindi ka matatakot humarap. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, hindi ko alam sasabihin ko dyan, ganito, ganyan, ganyan Baka ma-pressure lang ako dyan Diba? Hindi pa pwede kasi nagkakaroon ng question sa'yo. Diba? Lalong-lalo na syempre, public servant ka. Ang kailangan ng isang public servant at kailangan ng mga tao, yung namumuno na malinis, maayos. No? Hindi man kumpleto, no? Hindi man perpekto. Diba? Pero yung maayos. Diba? Ngayon, kung ikaw, kung makakandidato ka, siguro mas makakadagdag sa sarili mo, nalinisin mo yung pangalan mo, na alam mo na nagkakaroon ng issue. Kung hindi ka talaga nai-involve o kasama sa issue, walang ginagawang issue, di ba? Lilinisin mo yung pangalan mo kasi mas makakadagdag sa puntos mo yun bilang kandidato. Di ba? Pero kung ganyan na patuloy kang iiwas, hindi mo siya haharapin, hindi mo siya sasagutin at gagawa ka ng paraan para hindi matuluyan, pag-iisipan ka ng hindi maganda. Di ba? Mula sa third floor studio na takot at takot si Stella Kimbo na humarap sa oral argument sa Korte Suprema patungkol sa 2025 national budget. Panoorin natin ang buong video. We received an information na galit ang isang Stella Kimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report. Or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General Yung kautusan Supreme Court, ang ng kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. Bakit mo Congressman, nagalit si Miss Minchin, no? papagalitan mo yung abogado ng gobyerno? Yes. Talagang si Miss Minchin tsaka si Sarah magkaaway. Tama-tama no? Si Miss Minchin, ito si Kimbo. Si BP Sarah, si Princess Sarah. Parang gano'n. Diba? Hindi pa rin nalalayo sa istorya. Kapal na mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office
hindi ko sinasabi doon ng source medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ewan ko ba dito sa mga to, takot na takot sa korte pero pag sila nagpapaharap sa kongreso pagkatatapang. 'Di ba? Kasi nga naman teritoryo nila 'yun eh. Eto si Kimbo ayaw humarap sa korte. No, ayaw niyang idepensa yung sarili niya. Para nga malaman ng taong bayan kung inosente ka o ano. 'Di ba? Si Barbers nga ayaw ding humarap sa korte. 'Di ba? Bakit umiiwas kayo? Hindi niyo dapat iwasan 'yan. Hindi naman palaging Pasko, hindi naman palaging ang nasa baba kailangan nasa taas palagi. Ay hindi palaging nasa taas palagi. Umiikot ang gulong. 'Di ba? Kailangan hinaharap niyo 'yan kahit saan kayo. Hindi nyo dapat iniiwasan. Uulitin ko, public servant kayo. Dapat may pinapatunayan kayo sa tao. Hindi yung palagi kayong umiiwas. Ewan ko nga ba dito sa gobyerno ngayon kung bakit palaging umiiwas sa mga usapin. 'Di ba? Kaya hindi nyo masisisi yung mga tao na nag-iisip sa inyo. 'Di ba? Ngayon kapag napag-iisipan kayo ng hindi maganda ng mga tao, galit na galit naman kayo. 'Di ba? Sino ba ang gumagawa ng mga ganyang bagay para mapag-isip nyo yung mga tao? Diba? Napakasimple lang naman yun kung haharap ka ba? Kung haharap ba kayo, is makakaubos ba ng oras nyo yun? Paano naman yung mga iniimbitahan nyo sa kongreso? Diba? Hindi ba nauubos ang oras nila doon sa kakatanong ninyo? Parang ganun lang din yun. Diba? Tanong lang naming ito, Tono. Ang hinihingi, di umano, ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil Kasi maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay? Ngayon niya pa naisip na maapektuhan yung kandidatura niya. Ngayon niya pa naisip na alagaan ang political career niya. Hindi niyo ba naisip yan nung binabatikos niyo si BP Sara? Diba? Kung sa bagay, distrito lang naman ang itinatakbo ninyo. Pero nakakasigurado ba kayo na yung distrito ninyo, walang maka-BP Sara dyan? Walang maka Duterte dyan? Siguro naman, hindi naman 100% na ma-inyo yan para sa inyo. Diba? Pero masusubukan natin yan. Malalaman natin ngayong eleksyon kung sino-sino ang mga nagsipirma, kung sino-sino sa mga nagsipirma ang mananalo bilang congressman uli. 'Di ba? Doon natin malalaman yan. Or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Ang pagtakas ng Solicitor General sa katotohanan, isang gobyernong takot maharap sa katuwiran. Kailan matatapos ang lantad na pagtakas ng gobyernong ito sa katotohanan? Sa panibagong pagtatangka nitong umiwas sa pananagutan, nagmakaawa si Solicitor General Menardo Guevara sa Korte Suprema na ibasura ang petisyong kumukwestiyon sa konstitusyonalidad ng 2025 GAA. Sa halip na magbigay ng matibay na depensa, nagtago siya sa likod ng mga procedural defects. Pilit na ibinabaw ng tunay na issue sa teknikalidad. Ang sinampang 89 na pahinang sagot ni Guevara ay hindi isang matibay na pagtatanggol. Isa itong tahasang pag-ami ng kahinaan. Kung talagang matuwid ang posisyon ng gobyerno, buong tapang itong ilalatag ang argumento upang patunayan na ang batas ay alinsunod sa konstitusyon. Tama si Robin Sweet Showbiz doon. 'Di ba? Kung talagang wala kang ginagawa, haharap ka. Paulit-ulit nating sinasabi, no? Kaya hindi mabura sa isip ng mga Pilipino yung iniisip sa inyo. Kung gusto nyong mabura sa isip ng Pilipino, lahat ng mga iniisip sa inyo, kayo mismo ang gagawa ng paraan para manumbalik yung tiwala nila sa inyo. Pero sa tingin nyo ba sa panahong to, sa ginagawa nyong yan, is nagtitiwala pa sa inyo yung mga Pilipino? Sa napapansin ko kasi, mas maraming nagagalit sa inyo, mas maraming naiinis, no, kumpara kay VP Sara at kay PRRD. 'Di ba? Kasi talagang kayo, ang ginagawa nyo talaga,
grabe yung ginagawa yung paninira na kay PRRD tsaka kay VP Sara. 'Di ba? Talagang all below the belt na talaga eh. Pero bakit ganun? Bakit minamahal pa rin sila ng mga tao? Bakit niyayaka pa rin sila? Bakit sinusuportahan pa rin sila? Samantalang kayo to na nag-aakusa sa kanila ang hindi kinakampihan o pinapanigan ng mga tao. 'Di ba? Hirap na hirap kayong kunin ng tiwala ng mga tao. Tapos may madadagdag pang ganitong issue. Paano nyo makukuha yung tiwala ng tao kung hindi nyo kayang harapin lahat ng problemang dumarating sa inyo? Kung patuloy nyo lang naiiwasan. Diba? Hindi nyo pwedeng iwasan yan dahil kilala kayo eh. Diba? Public figure kayo, parang ganyan na yan eh. Diba? Politika kayo. Namamahala kayo sa isang lugar o distrito. Diba? O bansa, ganyan. Hindi kayo makakaiwas sa katanungan, lalong-lalo na kung yung mga pondo-pondo na yan, syempre galing sa taong bayan yan. Kailangan talaga inuusisa kapag may dumarating na ganyang mga issue. Ngunit sa halip, ito ay umiiwas, lumilihis at nagmamakaawang ibasura ang kaso sa dahilang teknikal. Ito ay hindi ugali ng isang gobyernong may kumpiyansa sa sarili. Yes! Ito ay kilos ng isang administrasyong takot sa masusing pagsisiyasat. Yes! Ang Solicitor General na dapat sanang tagapagtanggol ng taong bayan ngayon ay nakasadsad sa isang sulok. Yes! Hindi makahanap ng matinong katwiran upang ipagtanggol ang isang batas na halatang may question. Kung talagang walang mali sa 2025 bakit ito nag-aatubiling sagutin ang petisyon? Bakit ito kailangang magtago sa teknikalidad imbes na magbigay ng malinaw at makatwirang argumento? Ang sagot ay simple, dahil natatakot ang gobyerno. Sa pamamagitan ng pagsandig sa teknikalidad upang ipabasura ang kaso, lalo lamang nitong pinapalakas ang hinala na may malalim na katiwalian sa likod ng 2025 budget. Yun yung sinasabi ko. 'Di ba? Mas lalong lumalakas yung haka-haka laban sa inyo. Kayo yung nagtatanim sa isip ng mga tao. 'Di ba? Hindi nyo binubura. Imbis na burhin nyo, lalo nyo pang dinadagdagan ng dinadagdagan. Ano ang pilit nilang itinatago? Ano ang mga lihim na kasunduan at maanomalyang pondo sa likod nito? Kung tunay itong sumusunod sa konstitusyon, bakit tila hindi kayang ipagtanggol ng gobyerno sa tamang proseso? Ang ganitong estilo ng pag-iwas ay hindi na bago. Paulit-ulit nang ipinapakita ng administrasyon Lagi ito naman ang ganyan. kakayahan nito. Lagi naman silang umiiwas eh, no? Pulahin ng batas upang takasan ang lehitimong pag-uusisa. Ang pagiging bukas at tapat sa taong bayan ay napalitan ng pagtatago at pagmamataas. Sa halip na bigyan linaw ang mga issue, ginagamit ang teknikalidad upang patahimikin ng mga naghahanap ng kasagutan. Ngunit isang katotohanan ang hindi nila matatakasan. Maaaring maantala ng mga teknikalidad ang paglalahad ng katotohanan, ngunit hindi nito mabubura ang tunay na issue. Isang gobyernong palaging umiiwas at nagtatago ay lalo lamang nagdudulot ng hinala sa taong bayan. Kaya tuloy na pag-iisipan silang takot, 'di ba? Kaya sila na pag-iisipan ng hindi maganda dahil sa ginagawa. Kung ako sa inyo, baguhin niyo na yung ganyang estilo, 'di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, walang naniniwala sa inyo sa mga sinasabi nyo sa mga Duterte. 'Di ba? Walang naniniwala kasi paano kami maniniwala sa mga inaakusan nyo sa kanila kung kayo mismo nagkakaroon ng issue na ganyan tapos iniiwasan nyo pa? Okay lang sana, sige, magkaroon kayo ng issue. Lahat naman ng tao nagkakaroon ng issue. Pero hindi nyo dapat takasan kung ano man yung issue, lalong-lalo na kung mabigat. 'Di ba? Kailangan ipaliwanag nyo sa mga tao yan. Hindi nyo pa pwedeng iwasan ng iwasan yan. Kung wala silang itinatago, bakit hindi nila harapin ang kaso? Yes, at kung hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, may karapatan pa ba silang mamuno? Ngayon, si Guevara ay nasa isang imposibleng sitwasyon. Maaaring pumanig ang Korte Suprema sa kanyang hiling, ngunit hindi ito makakalimutan ng taong bayan bilang isa na namang pagtataksil sa pananagutan at demokrasya. Tama. Ang tanging tanong na natitira,
hanggang kailan tatakbo palayo sa katotohanan ang gobyernong ito bago ito tuluyang mabuwal sa bigat ng sarili nitong mga kasinungalingan. Naku naman, Solicitor General, sino ka para ipag-utos sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon gayong umuusad na nga ang kaso? Kung dapat Kala nyo kaya nyo yung Korte Suprema. ni basura ay noon pa lamang na unang araw na pagka-file na petisyon ni Atty. Vic Rodriguez at ng iba pa ay naibasura na agad yan. May nakita ang Korte Supremang tila anomalya sa 2025 national budget. Wala na kayong magagawa. Wala nang takas. Harapin nyo na lamang ang kaso. Ano ang inyong opinion? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. Ayan, mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.